Inflation surged to 4.1% in March, driven by sharp fuel price increases amid the Middle East conflict. This is the highest in nearly 2 years and above the central bank's target range. The transport sector was the hardest hit, with inflation spiking to 9.9% as gasoline and diesel prices posted double-digit increases. Global oil prices have climbed past $100 per barrel as disruptions in the Strait of Hormuz continue. Now, for more details, we have our mobile journalist, Ray Vicente, joining us today. Ray? Angela Diego, magandang umaga nga. Ayon nga sa naganap na press conference ng Philippine Statistics Authority, ay pumalo nga sa 4.1% ang inflation rate ng bansa para sa March 2026. Ito ay actually 1.7% higher nga sa nagdaang buwan ng February 2026 na nasa 2.4% lang yung inflation rate, at habang 2.3% higher naman kung pagbabasihan ng year-over-year basis mula nga sa 1.8% na inflation rate noong March 2025, no? Angela Diego, ito nga dahil nga sa patuloy na krisis na nagaganap sa Middle East, kung saan apektado talaga ang bansa dahil nga sa patuloy nagpataas ng presyo ng petrolyo at maging ibang kagamitan, no? Kaya naman ang main sources na nabanggit kanina sa press conference ay ang pagtaas ng inflation, kabilang na talaga yung transportasyon, kung saan nasa 9.9% inflation rate ang inflation rate ngayong March 2026. Kabilang na dyan mismo yung mga gasoline, diesel at maging electricity, housing, gas at ibang pang fuels, kung nasaan 4.5% naman yung inflation rate ngayong March 2026, no? Ilan din naman sa mga main contributors na nabanggit kanina ay syempre yung food and non-alcoholic beverages, kung saan karaniwan talaga yung mga seafoods, cereals, yung ilan nga sa mga tinatansyang mga nagko-contribute sa mga malaking klase ganitong klase inflation rate, no? Pero maliban dyan, Angela Diego, ay talagang kabilang nga sa mga food groups na yung nag-contribute sa malaking inflation rate nga ngayong March 2026 ay ang oil, fats, flour, pati corn. Angela Diego. Ray, based sa inflation basket, no, ano pa ang mga nakikita natin na paunti-unti bumibilis ng inflation at nararamdaman? Like for example, I remember a few months ago pa yung rent, tumataas ang rent, no? Kamusta na? Well, yes, Diego, nabanggit din dyan kanina, no? Talaga yung housing and rentals, isa sa mga bumibilis talaga yung pagtaas ng presyo, lalo na ngayon, tumataas din yung presyo ng petrolyo dahil nga sa ongoing na crisis. At nasa 4.5% nga dyan, kabilang nga dyan yung housing, water, pati electricity. Pero maliban dyan, kabilang din dun sa highest inflation food groups or groups in general, yung flour, pati oil, na tinataya nga na mas tataas pa raw sa mga susunod na buwan kung sakaling pagpatuloy daw yung krisis na nangyayari sa bansa. Pero how about yung mga agricultural goods? Wala pang masyadong nararamdaman ba? Yes, Diego, in terms of agriculture, wala pa naman daw masyadong nadarama, no? O more on transportation talaga, yung nabanggit na main contributor sa nangyayaring ang pagtaas nga ng inflation. Pero tinitingnan daw nila sa mga susunod na buwan, susunod na linggo actually, kung tataas pa raw itong mga agricultural products. Well, tulad nga na nabanggit mo, no, hindi natin sure, no, hindi tayo sigurado hanggang kailan itong conflict sa Middle East and would greatly affect our country. Meron ba sila nabanggit doon na forecast nila kung hanggang saan, no, aabutin itong inflation natin by April and first few weeks of May? Yes, Angela, wala pa sila nabanggit actually na talagang forecast from BSP. Pero kasi kung matatandaan natin, Angela, ay nasa 3.1 to 3.9% yung naitalang forecast ng BSP from March. Pero sa ngayon nga, nasa 4.1% na tayo. So mas nag-exceed pa doon, no? Habang ngayon, di pa natin alam kung ano talaga yung mismong percentage range sa mga susunod na buwan. Pero inaasahan nila na baka mas tumaas pa kung sakaling patuloy nga tumataas yung presyo ng petrolyo. Kaya naman ang sinasabi nila na naghahanap pa sila ng ibang plano para talagang mas may pababa yung inflation rate ng bansa, katulad na lamang ng pamimigay lalo ng mga fuel subsidies. Kasi kung alam nga natin, maliban sa mga tsuper,
may mga hindi pa nabibigyan katulad na lamang ng mga mangingisda, pati mga farmers. Did they also discuss there sa kanilang press con, Ray, yung kasi I remember nagkaroon ng usapan, no, ang government and the manufacturers na hindi muna magtataas sa mga basic commodities, no? And by April 16, baka magtaas na ulit sila. Pero it is subject pa rin, no, for another meeting or discussion. But have they discussed it already, and what will be the steps of the government kung hindi na mapigilan ang mga manufacturers to increase their prices because of the ongoing oil crisis in the Middle East? Well, Angela, hindi pa talaga nila talagang nailatag yung mga plano nila in terms of sa mga ganyan kasi more on transportation talaga sila nagpo-focus. Pero isa na nga sa mga nabanggit talaga nila, maliban sa pamimigay na fuel subsidy, yung mga setup, mga work from home setup, pati mga ibang bagay pa para talaga mas ma-lessen daw or mas ma-decrease pala yung pag-increase nga ng inflation para sa mga susunod na buwan. Alright, thank you for that, Mobile Journal, Ray Vicente.